May mga magulang talaga na ipinagtatanggol pa ang kanilang mga anak kahit alam nila na ito ang nagkamali. Kinukonsinti sa bawat ginagawa kahit hindi na ito tama. Ikaw, kakampihan mo ba ang iyong anak kung nakasakit ito ng ibang tao? O bibigyan mo siya ng pangaral para malaman niya kung ano ang tama at mali? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Isang araw ay nagkakagulo ang isang pamilya nang dahil sa isang magkasintahan. Ipinaglalaban ni Loisa at Ruel ang kanilang pagmamahalan. Hindi kasi sila suportado ng magkabilang panig at ayaw ng mga ito na silang dalawa ang magkatuluyan. Ruel, hiwalayan mo na ang aming anak. Hindi kami magkasundo ng mga magulang mo. Huwag na huwag ka nang pupunta pa dito sa aming bahay. Galit na sabi ni Mang Isidro. Pero tito, mahal ko po si Loisa at huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po ang nanay at tatay ko tungkol sa bagay na to. Nahihiyang sagot ni Ruel. Hindi pwede. Loisa, maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Sa dami ba naman ng manligaw mo ay ang anak pa ng ating kaaway ang napili mo? Mag-isip-isip ka naman anak. Dismayadong sabi ni Mang Isidro. Hindi nila malaman ang dahilan kung bakit pilit silang pinaghihiwalay ng kani-kanilang mga magulang. Pero tay, mabait naman po si Ruel. Wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Kung may hindi man po kayo pagkakaintindihan ng kanyang mga magulang, ay labas na po kami doon. Ang mahalaga naman po ay nagmamahalan kaming dalawa. Malungkot na sagot ni Loisa. Tiniis nila ang ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. Pero nang lumipas ang isang buwan ay wala na silang ibang nagawa kundi ang takasan ng mga problema. Nagtanan ang magkasintahan at nagtungo sila sa malayong lugar. Pero hindi nila akalain na magiging mahirap pala ang kanilang mga pagdadaanan. Hindi nila malaman kung saan sila kukuha ng pera. Mahirap lamang ang kanilang mga pamilya at hindi naman sila pwedeng humingi ng tulong sa mga ito. Wala silang ibang aasahan kundi ang kanilang mga sarili lamang. Mahal, paano na tayo? Ano na ang gagawin nating dalawa? Nakapagpatayo ka nga ng maliit na bahay kubo dito sa bakanteng lupa na walang may-ari. Pero saan naman tayo kukuha ng pagkain? Kinakabahang tanong ni Loisa. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan at bukas na bukas rin ay maghahanap ako ng trabahong pwedeng mapasukan. Seryosong sagot ni Ruel. Kinabukasan ay agad nakahanap ng trabaho ang lalaki. Pumasok ito sa trabaho bilang isang tindero ng taho. Samantalang si Loisa naman ay nasa kanilang bahay lamang dahil ang totoo niyan ay nagdadalang tao ito. Mayaman ang naging amo ni Ruel at marami itong mga negosyo. Sa paglipas pa ng mga buwan na pagtatrabaho ng lalaki ay naging paborito siya ng kanyang amo. Bukod sa pagiging mabait ng lalaki ay tapat din ito. Ang ibang mga trabahador kasi ng matanda ay madalas mangupit ng pera. Alam mo Ruel, napakabuti mong tao. Matagal ko nang inaakala na 800 piso lang talaga ang napapabalik sa aking pera ng kada trabahador ko. Pero nang dahil sa iyo ay nalaman ko na hindi pala nila ibinibigay sa akin ang lahat ng kita. Nakangiting sabi ni Mr. Santos. Naku sir, wala po yun. Hindi ko lang po talaga ugali ang magnakaw kahit sobrang hirap po ng buhay. Handa po ako magtrabaho ng patas dahil kayo rin naman po ang nagbigay ng pag-asa sa aking buhay. Pasalamat pa nga po ako sa inyo dahil nagkaroon po ako ng trabaho. Nakangiting sagot ni Ruel. Wala nang asawa si Mr. Santos at higit sa lahat ay wala na rin itong anak. Ang tanging kasama lamang nito sa kanyang buhay ay ang kanyang 2 taong gulang na apo. Paano naman kasi ay nasawi ang kanyang nag-iisang anak at ang asawa nitong lalaki sa isang malagim na aksidente? Wala rin namang pamilya ang asawa nitong lalaki dahil lumaki lamang ito sa bahay ampunan. Kaya simula noon ay napunta kay Mr. Santos ang bata at ang matanda na ang nag-aalaga dito. Sa paglipas pa ng mga linggo ay naging magkaibigan si Ruel at Mr. Santos. Malaki man ang agwat ng kanilang edad, ngunit nagkakaintindihan ng dalawa. Kung minsan nga ay hindi na siya nito pinagtitinda ng taho. Inuutusan na lamang ni Mr. Santos si Ruel na alagaan na lamang ang kanyang apo. Ruel, alagaan mo na lang ang bata. Marami kasi akong ginagawa Ikaw lang naman ang aking mapagkakatiwalaan.
Huwag kang mag-alala dahil tuloy pa rin naman ang sweldo mo sa akin. Nakangiting sabi ni Mr. Santos. Sige po sir, ako na po ang bahala sa kanya. Tutal, maalam naman po ako mag-alaga ng bata. Kaya ko rin pong magtimpla ng gatas, kaya wala po kayong dapat na alalahanin pa. Magalang na sagot ni Ruel. Lumipas ang isang taon ay mas lalong bumigat ang mga pasaning problema ng lalaki. Paano naman kasi ay meron na siyang anak, ngunit kailangan niya rin namang magtrabaho upang alagaan ang apo ni Mr. Santos. Mas dumarami kasi ang mga hawak na negosyo ng matanda na nagdadahilan ng mas lalong pagyaman nito. Kung minsan habang inaalagaan ni Ruel ang bata ay kinakatulong din siya ng matanda sa lahat ng mga gawain. Tinuturuan siya nito sa paghawak ng isang negosyo. Pinagbubuhat din siya ni Mr. Santos ng mabibigat na bagay. Alam mo Ruel, nakakaramdam na talaga ako ng paghina. Pero lumalaban pa rin ako dahil wala pang pwedeng magmana ng aking mga ari-arian at mga negosyo. Masyado pang bata ang aking apo at hindi pa nga siya nag-aaral. Maraming salamat talaga sa tulong mo, sabi ni Mr. Santos. Isang araw habang nakatayo ang matandang lalaki ay hindi nito napansin na malapit na siyang mabagsakan ng isang mabigat na bagay. Mapuputol na kasi ang tali na nagbubuhat ng mga kahoy na gagamitin nila para sa paggawa ng mga kabinet. Nang mapansin ito ni Ruel ay agad siyang napatakbo sa kinaroroonan ni Mr. Santos. Hindi na kasi basta-basta makakatakbo ang matanda dahil mabagal na rin ito kung maglakad. Agad itong itinulak ng lalaki at siya ang nabagsakan ng mabigat na kahoy. Tinamaan ang kanyang mga binti na nagdahilan ng matinding pagkabali. Napasigaw na lamang si Ruel ang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Kayo, tulungan niyo si Ruel at isugod natin siya sa ospital. Ruel, lumaban ka. Kasalanan ko ang lahat ng to, sabi ni Mr. Santos. Agad nila itong isinakay sa isang sasakyan at maya-maya lamang ay nakapunta na sila sa ospital. Nawala ng malay si Ruel nang dahil sa dami ng pulang likido na nawala sa kanyang katawan. Ginamit ng matandang lalaki ang kanyang pera para mabilis na gumaling ang taong nagligtas sa kanya. Nagising na lamang si Ruel nang kalapit nito ang kanyang nobya na si Loisa. Iyak ng iyak ang babae nang magkaroon ng malay ang kanyang kasintahan. Anong ginagawa ko dito? At bakit nasa ospital ako? Nagtatakang tanong ni Ruel. Hindi mo na ba naaalala na iniligtas mo ang buhay ng iyong amo? Kung hindi mo ito ginawa ay baka binawian na siya ng buhay. Nangako naman siya sa atin na hindi kanya pababayaan. Siya na daw ang bahala sa lahat ng gastusin, paliwanag ni Loisa. Bigla itong naalala ni Ruel kaya agad niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Nagulat na lamang siya dahil putol na pala ang isa. Nanlambot na lamang ang lalaki ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Maya-maya lamang ay muli siyang binisita ni Mr. Santos. Ruel, pasensya ka na talaga sa nangyari. Kasalanan ko ang lahat ng to. Salamat dahil humihinga pa ako ngayon nang dahil sa'yo, malungkot na sabi ng matandang lalaki. Wala po kayong kasalanan at wala pong may gusto sa nangyari. Ang mahalaga po sir ay buhay pa po kayo. Mas masasaktan po ako kung sakaling may nangyari pong hindi maganda sa inyo. Magalang na sagot ni Ruel. Lumipas pa ang mga linggo ay gumaling na ang sugat ng lalaki. Binayaran ni Mr. Santos ang kanyang mga kailangang bayaran. Higit sa lahat ay tinutulungan din nito si Ruel sa lahat ng mga kailangan nito. Ruel, magpahinga ka na lang muna at huwag ka na munang mag-isip ng mga problema. Ako na ang bahala sa pamilya mo. Pangakong hindi kayo magugutom. Susuportahan ko din ang anak mo. Salamat talaga sa lahat. Hindi ko pa rin makalimutan na iniligtas mo ang buhay ko. Pero bibigyan ko din ng trabaho ang asawa mo. Alagaan niyo muna ang aking apo. Nakayukong sabi ni Mr. Santos. Naghanap ng bahay na malilipatan si Loisa dahil si Mr. Santos na daw ang bahalang magbayad sa upa. Isang araw ay bigla na lamang nanghina ang katawan ng matandang lalaki at nagsimula itong makaramdam ng kung ano-anong sakit. Nang dahil doon ay agad itong pinuntahan ni Ruel. Mr. Santos, kumusta na po kayo? Gusto niyo po bang dalhin namin kayo sa ospital? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi na kailangan Ruel, matanda na ako.
at ramdam ko nang malapit na talaga magwakas ang aking buhay. Ang inaalala ko lang ay sino ang magmamana ng aking mga negosyo. Batang-bata pa ang aking apo at wala pa siyang alam sa buhay. Malungkot na sagot ni Mr. Santos. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tatagal pa po ang inyong buhay. Malungkot na sabi ni Ruel. Salamat Ruel, pero sa oras na may mangyari sa akin ay ikaw na ang bahala sa lahat. Alagaan mo ang bata at ituring mo siya na parang sariling anak. Simula ngayon ay ikaw na ang paghahawakin ko ng aking mga negosyo. Pero sa oras na lumaki ang aking apo ay tsaka mo palang ibigay sa kanya ang lahat ng aking mga pag-aari. Mahinang sagot ni Mr. Santos. Lumipas sa mga buwan ay nalungkot ang maraming tao nang dahil sa kanilang nabalitaan. Pumanaw na si Mr. Santos at hindi na nito nakayanan ang kanyang mga karamdaman. Kahit na ang mga doktor ay wala nang nagawa dahil nagkusa nang bumigay ang katawan ng matanda. Mr. Santos, huwag po kayong mag-alala. Ipinapangako ko po sa inyo na aalagaan ko po ang bata. Sa oras na handa na siya para sa inyong kayamanan ay siya pa rin ang magmamana ng lahat. Malungkot na sabi ni Ruel. Kaya ngayon ay ang lalaki na ang nagpapatakbo ng negosyo. Natutunan na rin kasi ito ni Ruel dahil dati-rati ay palagi siyang tinuturuan ng matanda. Nang dahil doon ay biglang nagbago ang kanilang buhay. Mayaman na sila ngayon nang dahil sa mga iniwan ni Mr. Santos. Sobrang laki talaga ng utang na loob ni Ruel sa kanyang matandang kaibigan. Hindi na niya kailangan pang isipin ang kanilang mga problema sa pera. Ruel, ano nang plano mo ngayon? Kakayanin mo bang paandarin ang kanyang mga negosyo? Tanong ni Loisa. Oo naman mahal, ako na ang bahala. Aalagaan din natin ang kanyang apo at ngayon ay tayo nang magpapalaki sa kanya. Ituring natin siya na parang sariling anak. Mabuti na lamang at magkakaroon ng kalaro ang ating anak. Seryosong sagot ni Roel. Napanghawakan naman ng lalaki ang kanyang mga pangako. Naging maayos ang kanyang pamamalakad sa mga naiwang mga negosyo ni Mr. Santos kahit hindi siya nakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Unti-unti niya itong pinag-aralan nang sa ganon ay matupad niya ang kanyang mga pangako sa matanda. Isang araw ay pinuntahan ni Roel ang libingan ni Mr. Santos upang humingi ng gabay at tulong. Mr. Santos, ang hirap po palang magpatakbo ng negosyo. Pero wag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ihahanda ko po ang inyong apo at balang araw ay malalaman niya rin ang tungkol sa bagay na to. Maraming salamat po sa lahat. Magalang nasabi ni Roel. Ilang taon pa ang lumipas ay nag-aaral na ang dalawang bata sa elementarya. Si Roel at Loisa na rin ang kinilalang mga magulang ng lalaking apo ni Mr. Santos. Naging maganda ang turing nila dito at hindi nila ipinaparamdam sa bata na hindi talaga nila ito tunay na anak. Naging masaya naman ito sa kanilang bahay at palagi nitong inaalagaan ang kanilang anak. Sa tuwing may umaaway dito ay ipinagtatanggol ito ng apo ni Mr. Santos. Tara na mga anak at ihahatid ko na kayong dalawa. Baka mahuli pa kayo sa eskwelahan. Basta mamaya ay hintayin niyo lang ako. Ako rin ang susundo sa inyo, sabi ni Roel sa dalawang bata. Pero sa una pa lang ay alam na ng batang si Makoy na hindi niya tunay na mga magulang ang mag-asawa. Inamin kasi agad ito ni Roel at Loisa nang sa ganon ay hindi na ito magkaroon ng sama ng loob sa oras na ito ay magbinata. Hindi naman nagtanim ng galit si Makoy dahil masaya pa rin siya sa kanyang buhay. Mabait kasi talaga ang mag-asawa at hindi siya itinuring na iba. Walang kaalam-alamang batang si Makoy tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi nito alam na balang araw ay siya ang tagapagmana ng mga ari-arian at maraming mga negosyo. Nang magkaroon kasi ng isip si Makoy ay ang mag-asawa na ang nakilala nitong mga magulang. Paano naman kasi ay si Roel na rin ang nag-aalaga dito noong oras na masyadong abala si Mr. Santos sa kanyang mga negosyo. Wala namang kulang sa bata dahil ibinibigay naman nila kay Makoy ang lahat ng mga pangangailangan nito. Sa ngayon ay mayaman na talaga ang kanilang pamilya. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin makapaniwala ang mag-asawa na mangyayari ito sa kanilang buhay. Isang araw ay sinabihan ni Roel ang kanyang mga tauhan na huwag sasabihin kay Makoy ang tungkol sa totoo nitong pagkatao.
Baka daw maapektuhan ang buhay ng bata kung sakaling malaman nito ang tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi ko man gustong itago sa kanya na siya ang tagapagmana, pero hayaan niyo muna siyang mabuhay bilang isang bata. Mahal namin si Makoy at hindi na siya iba sa amin. Sasanayin ko rin siya sa pagnenegosyo dahil balang araw ay siya rin naman ang magpapatakbo ng lahat ng ito. May hinahang sabi ni Rowell sa kanyang mga tauhan. Opo sir, sang-ayon din naman po kami sa inyo. Masyado pa po siyang bata para malaman ang tungkol sa bagay na to. Para din po kay Mr. Santos ay susundin po namin kung ano ang gusto nyo. Magalang na sagot ng isang empleyado. Nang dahil doon ay nanatiling sikreto ang lahat. Nagplano si Rowell na lumipat ng tirahan sa malayong lugar nang sa ganon ay maging tahimik ang buhay ng kanyang pamilya. Wala na itong ibang gustong mangyari kundi ang maingatan ang mga pangako niya sa matanda. Sobra-sobra kasi ang nagawa nitong mabuti sa kanilang buhay. Lumipas pa ang mga taon ay pareho nang nasa high school ang dalawa. Binata na si Makoy at nagbibinata naman ang kanilang anak na si Lester. Hindi naging magkasundo ang dalawa. Ang palagi kasing gusto ni Lester ay siya ang mas magaling kaysa sa kanyang kuya. Isang araw ay kasama ni Lester ang kanyang mga kaibigan sa eskwelahan. Bigla namang dumaan sa kanilang harapan ang kanyang kuya. Alam niyo ba mga pre, ampun lang namin yan si Kuya Makoy. Wala naman niyang mga magulang. Ewan ko nga ba kay nanay at tatay kung bakit nag-ampun pa. Pabigat lang naman siya sa aming buhay, sabi ni Lester sa kanyang mga kaibigan. Rinig na rinig ng binata ang sinabi ng kanyang kapatid. Sobrang lungkot nito dahil mas matanda siya kay Lester pero hindi man lang siya nito iginalang. Noong mga bata pa nga sila ay palagi niya itong ipinagtatanggol, ngunit ngayon ay ito ang nangahamak sa kanya. Ganun ba? Ang akala naman namin ay totoong kuya mo siya. Hindi pala talaga kayo magkapatid, sagot ng isang lalaki. Lumipas sa maghapon ay naunang umuwi si Makoy sa kanilang bahay. Sobrang lungkot ng mukha nito dahil napahiya siya sa mga tao. Makoy, may problema ka ba? Nahihirapan ka ba sa pag-aaral? Tanong ni Rowell. Hindi po tay, si Lester po kasi. Ipinagsigawan niya po sa kanyang mga kaibigan na ampun lang daw po ako at pabigat daw po ako sa inyong pamilya. Magalang na sagot ni Makoy. Hindi totoo yun. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng kapatid mo. Seryosong sabi ni Rowell. Ilang minuto ang lumipas ay nakauwi na rin si Lester sa kanilang bahay. Nang dahil doon ay sinarmon na ito ng kanyang tatay. Lester, totoo ba ang sinasabi ng Kuya Makoy mo? Pinahiya mo siya sa maraming tao? Tanong ni Rowell. Opo tay, pero may masama po ba dun? Sinabi ko lang naman po ang katotohanan na isa siyang ampon, sagot ni Lester. Pero hindi naman tama na sabihan mo siyang pabigat. Wala ka pang alam anak, kaya wag kang magsasalita ng masama tungkol sa kuya mo. Hindi ko kayo pinalaki para mag-away. Protektahan niyo ang isa't isa dahil magkapatid kayong dalawa. Galit na sabi ni Rowell. Inis na inis talaga si Lester sa mga sermon ng kanyang tatay. Nang dahil doon ay nakapagsalita ito ng hindi maganda. Bakit niyo pa kasi inampun niyang Makoy na yan? Sino ba talaga ang kanyang tunay na mga magulang? Nagdala lang kayo ng pabigat dito sa ating bahay. Galit na sabi ni Lester. Nang dahil sa tanong ng kanilang anak ay hindi na sila muling nakapagsalita. Isang araw ay si Makoy at Lester lamang ang magkasama sa kanilang bahay. Masyado kasing abala ang mag-asawa sa kanilang mga negosyo na iniwan ni Mr. Santos sa kanila. Alam mo Makoy, palagi ka nalang kinakampihan ni nanay at tatay. Ano bang meron sa'yo? Hindi ka naman espesyal. Totoo naman na pabigat ka lang sa buhay namin. Hindi lang nila sinasabi sa'yo. Inis na sabi ni Lester. Hindi na lamang sumagot si Makoy dahil ayaw talaga nitong patulan ang kanyang kapatid. Alam niya kasi sa kanyang sarili na mas matanda siya rito, kaya kailangan niyang tiisin ang galit na kanyang nararamdaman. Pero sa kabila ng pagiging tahimik ni Makoy ay hindi nagawang tumigil ni Lester sa pangahamak sa kanyang kuya. Sinasamantala mo lang naman ang kayamanan ni nanay at tatay. Hindi mo kayang lumayas no? Dahil alam mong mayaman kami. Pera lang naman talaga ang habol mo sa aming pamilya. Dagdag ni Lester. Hindi naman ganun Lester. Handa naman akong bumawi sa kanilang dalawa.
sa oras na makatapos na ako sa aking pag-aaral. Malaki ang utang na loob ko kay nanay at tatay. Kahit hindi sila ang tunay kong mga magulang, ay itinuring nila ako na parang isang anak. Pagdepensa ni McCoy. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng binata ay pinagtawanan lamang ito ni Lester. Ano? Susuklian mo ang ginawa sa iyo ni nanay at tatay? Sa tingin mo ba, McCoy, ay kaya mo silang masuklian? Hindi mo sila kayang mabayaran dahil hindi ka naman magiging isang mayaman. Ako ang magiging tagapagmana ng lahat dahil ako ang tunay na anak. Pasigaw na sabi ni Lester. Pagkatapos noon ay tinapunan pa nito si McCoy ng mainit na kape. Nang dahil doon ay hindi na nakatiis ang binata at nandilim na ang kanyang paningin. Bigla na lang niyang sinunggaban si Lester at napagbuhatan niya ito ng kamay. Pero agad namang nakontrol ni McCoy ang kanyang sarili. Lester, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Seryosong sabi ni McCoy. Ngunit bigla namang dumating ang mag-asawa na si Loisa at Ruel. Nakita na lamang nila na nakahiga sa sahig ang kanilang anak, samantalang si McCoy ay basang-basa naman ng kape ang katawan. Nang dahil doon ay tinanong ng mag-asawa kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Lester, bakit nakahiga ka dyan sa sahig? Bumangon ka nga dyan. Seryosong sabi ni Ruel. Si McCoy po kasi, bigla niya na lang po akong sinuntok. Akala mo talaga kung sino? Porket wala po kayong dalawa, ay bigla na lang po akong sinaktan. Inis na sagot ni Lester. Pero hindi agad ito pinaniwalaan ng mag-asawa. McCoy, totoo ba ang sinabi ng kapatid mo? Tanong ni Ruel. Hiyang-hiya talaga ang binata sa mga oras na yon. Opo tay, totoo po ang kanyang sinabi. Sagot ni McCoy. Pero bakit mo naman nagawa ang bagay na yon? Tanong ni Loisa. Kasi po, siya naman po ang nauna. Sinabihan niya po ako ng pabigat at pera lang daw po ang habol ko sa inyo. Tapos, tinapunan niya po ako ng mainit na kape, kaya nandilim po ang aking paningin. Pasensya na po kayo. Malungkot na sagot ni McCoy. Ang akala naman ni Lester ay ipagtatanggol siya ng kanyang mga magulang dahil siya ang tunay na anak. Pero nagulat na lamang ang binata nang pagsabihan siya ng mag-asawa. Alam ko na nagsasabi ng totoo si McCoy. Lester, tigil-tigilan mo ang ugali mong ganyan. Sobrang bait na nga sa'yo ni McCoy, tapos nagagawa mo siyang hamakin. Ano pa ba ang dapat kong gawin para mabigyan ka ng aral? Gusto mo bang huwag kitang bigyan ng baon sa loob ng 1 buwan? Sermon ni Ruel. Bakit nyo ba kinakampihan ng McCoy na yan? Ano ba ang meron sa kanya? Sobrang swerte na nga niya dahil pinapakain niyo siya. Ang lahat ng meron siya sa kanyang buhay ay nanggaling sa ating pamilya. Nakakatawa naman dahil palagi niyo na lamang siyang kinakampihan. Inis na sagot ni Lester. Nang dahil doon ay napapailing na lamang ang mag-asawa sa ugaling ipinapakita ng kanilang anak. Ang hindi nito alam ay naging mayaman sila nang dahil sa binatang si McCoy. Pinapasok na lamang nila ang dalawang binata sa kanilang kwarto upang matigil na ang away. Maya-maya lamang ay pinuntahan ni Ruel ang binatang si McCoy. McCoy, pagpasensyahan mo na si Lester. Hindi naman totoo na pabigat ka sa amin. Nagpapasalamat pa nga ako dahil dumating ka sa aming buhay. Paliwanag ni Ruel. Pagkatapos noon ay si Lester naman ang pinuntahan ng lalaki. Lester, huwag ka naman ganyan sa kuya mo. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, diba? Pag naulit pa ang pangyayaring ito, ay hindi mo magugustuhan ang parusa ko sa'yo. Hindi ka naman namin pinalaking ganyan. Seryosong sabi ni Ruel. Sa paglabas ng lalaki sa kanyang kwarto ay iyak ng iyak ang binata. Ang pakiramdam ni Lester ay mas mahal pa ng kanyang mga magulang ang kanilang ampon kaysa sa kanya na sariling anak. Lumipas ang panahon ay pareho na silang nakatapos sa kolehiyo. Nang dahil doon ay nagsimulang kausapin ni Ruel si McCoy tungkol sa isang sikreto. McCoy, ngayon ay nasa tamang edad ka na, kaya ipapamana ko na sa'yo ang lahat ng mga negosyo. Pati na rin ang bahay at ang lahat ng ating mga ari-arian. Seryosong sabi ni Ruel. Ang hindi nila alam ay naririnig sila ni Lester at nakasilip ito sa may pintuan. Agad lumabas ang binata upang pigilan ang kanyang tatay. Ano? At bakit yun naman kay McCoy ibibigay ang lahat? Ampun lang siya at ako ang tunay niyong anak. Ikaw, McCoy, ano bang pinakain mo sa nanay at tatay ko?
Lahat na lang ng meron kami ay napupunta sa'yo. Galit na sabi ni Lester. Nang dahil doon ay nagkatinginan si Ruel at Loisa. Balak na nilang aminin ang lahat ng katotohanan. Anak, ang lahat ng yaman na ito ay hindi talaga sa atin. Ako lang ang nag-alaga nito matapos pumanaw ang kanyang lolo. Ipinangako ko kay Mr. Santos na ibibigay ko kay Makoy ang lahat ng kanyang yaman sa oras na kaya na niya itong panghawakan. Mahirap lang tayo pero naging mayaman tayo nang dahil sa kanya, paliwanag ni Ruel. Marami pang sinabi ang lalaki tungkol sa kanilang nakaraan. Nang dahil doon ay gulat na gulat ang dalawang binata nang dahil sa kanilang nalaman. Si Makoy pala ang tunay na dahilan kung bakit naging maayos ang kanilang buhay. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin matanggap ni Lester ang lahat na nangyayari. Sinabi ng binata na pupuntahan niya ang kanyang lolo at lola upang doon na lamang tumira. Hindi ko matatanggap ang bagay na yan. Aalis na lang ako at sabihin niyo sa akin kung saan nakatira ang aking lolo at lola. Galit na sabi ng binata. Kung yan talaga ang gusto mo anak, ay pagbibigyan kita. Mukhang wala ka talagang balak na magpatalo kahit alam mo na kung ano ang katotohanan. Hindi mo man lang matanggap na si Makoy talaga ang tunay na tagapagmana. Seryosong sabi ni Ruel. Pipigilan pa sana ito ni Loisa, ngunit sinabihan ito ng lalaki na baka ito ang magsilbing aral sa kanilang anak. Baka sakaling magbago ang ugali nito kung sakaling maramdaman nito ang tunay na buhay nila. Isang aral na kung saan ay magpapamulat sa kanya sa isang masakit na katotohanan. Kinabukasan ay agad nakapunta doon ang binata. Gulat na gulat si Lester nang makita nito kung ano talagang klase ng buhay ang meron sila. Hirap na hirap ang kanyang lolo at lola. Nagulat na lamang ang mga ito nang siya ay magpakilala. Lolo, lola, ako nga po pala si Lester at ako po ang inyong apo. Anak po ako ni Ruel at Loisa, nakayokong sabi ni Lester. Sa totoo lang ay hindi pa rin namin tanggap ang relasyon nilang dalawa. Pero sige, tuloy ka sa loob ng bahay para makilala kita, sagot ni Mang Isidro. Nagtagal doon ang binata sa loob ng isang linggo. Ngunit maarte ito sa mga pagkain. Lumaki kasi siyang mayaman kaya hindi niya kaya kumain ng mga pagkain ng mahirap. Sobrang arte mo namang bata ka. Pumunta ka ba dito para maging pabigat? Kung ayaw mo ng pagkain ay lumayas ka na lang. Galit na sabi ni Mang Isidro. Nang dahil sa kasamaan ng ugali ni Lester ay agad siyang pinalayas ng kanyang lolo at lola. Hindi kasi talaga sanay ang binata sa mahirap na buhay. Kaya nalaman niya na mas masarap pala sa kanilang bahay. Hiyang-hiya talaga si Lester nang muli siyang magbalik. Pero wala namang mga magulang ang hindi kayang tanggapin ng kanilang naglayas na anak. Nay, tay, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Hindi ko po alam na nanggaling po pala tayo sa hirap. Maraming salamat po dahil pinalaki niyo po ako ng maayos at pinalaki sa isang marangyang buhay. Umiiyak na sabi ni Lester. Anak, huwag ka sa amin magpasalamat. Magpasalamat ka kay Makoy dahil siya ang dahilan kung bakit ka namuhay ng mayaman. Tauhan lang ako dati ni Mr. Santos pero pinagkatiwalaan niya ako, sagot ni Ruel. Labag man sa kalooban ni Lester na magpasalamat kay Makoy, ngunit pinilit nitong ibaba ang kanyang sarili. Makoy? Kuya Makoy? Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo. Maraming salamat dahil natiis mo ako sa loob ng mahabang panahon. Nagkamali ako sa mga nasabi ko sa iyo. Maraming salamat kuya. Nakayukong sabi ni Lester. Ngunit gulat na gulat ang binata nang bigla siyang yakapin ng kanyang kuya. Huwag ka na ngang madrama dyan. Ikaw pa rin ang nakababata kong kapatid. Tara na nga at maglaro muna tayong dalawa. Palayas-layas ka pa eh. Nakangiting sagot ni Makoy. Humagulgol sa pag-iyak si Lester matapos siyang patawarin ni Makoy. Para ba kasing hindi man lang nito dinamdam ang lahat ng masamang nagawa niya dito. Simula noon ay si Makoy na ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Inaalalayan na lamang ito ni Ruel nang sa ganon ay maging maayos ang lahat. Sinunod nila ang ipinangako nila kay Mr. Santos na bibigyan nila ng maayos na buhay ang kanyang apo. Masayang masaya talaga ang mag-asawa dahil natupad nila ang kanilang mga plano. Ruel, naputulan ka man ng isang paa.
pero binigyan ka pa niya ng dalawa. Yun ay ang ating anak na si Makoy. Masaya ako na dumating siya sa ating buhay. Sa tingin ko ay magiging maayos na silang dalawa ng ating anak, nakangiting sabi ni Loisa. Pero katulad nga ng sinabi ni Loisa ay naging magkasundo nga ang dalawang binata. Lester, halika nga dito. Kahit ano man ang nangyari sa ating dalawa, ay isang kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Hindi magbabago yun kahit ano man ang mangyari. Sabay tayong lumaki. Hindi ko pinagsisisihan na dumating ka pa rin sa buhay ko. Nakangiting sabi ni Makoy. Tumulo na lamang ang mga luha ni Lester, sabay sumagot ito sa sinabi ng lalaki sa kanya. Maraming salamat kuya. Hindi na mauulit at patawarin mo ulit ako sa aking mga nagawa. Umiiyak na sagot ni Lester. Napansin ng mag-asawa na nagkasundo na ang dalawa. Nang dahil doon ay hindi maipinta ang mga ngiti sa kanilang muka. Isang araw ay muli nilang pinuntahan ang puntod ng matanda at isinama nila ang dalawang binata. Sabay-sabay silang nagpasalamat at nangako na aalagaan nila ang kanyang mga pinaghirapan. Mr. Santos, ito na po ngayon si Makoy. Tulad po ng ipinangako ko sa inyo, siya na po ang may-ari ng lahat. Pero kahit na ganun, ay hindi niya po kami pinabayaan. Tunay nga po na nagmana siya sa inyo ng kabutihan, masayang sabi ni Roel. Simula noon ay nagkasundo silang lahat. Ginawang kanang kamay ni Makoy ang kanyang nakababatang kapatid. Sa paglipas ng mga taon ay nakapagbuo ulit si Makoy ng bagong negosyo at iniregalo niya ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Lester. Ang dapat ay magtulungan at hindi ang maglamangan. Maaaring gusto mong maging mayaman pero mas mahalaga pa rin na samahan mo ito ng kabutihan. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo dahil sa bawat bagay ay mayroong sikreto. Mahalin natin ang ating kapwa sa kahit na anong paraan, hindi yung gagawa ka ng masama para lamang makalamang. Tandaan mo na hindi palaging pera ang tunay na yaman. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumusuporta sa Juana Tales. At palagi po kayong mag-iingat. God bless us all po.